at inilagay mo kami sa pananampalatayang may mga pagtitiis, pananampalatayang may pagsunod, pananampalatayang may kabanalan, may pananampalatayang kailanman ay hindi kami pwedeng tumalikod. Tulungan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming turuan. Magpahayag ka sa amin. Salamat sa pangalan ni Kristo Jesus sa amin. Purihin ng Panginoon. Ang mensahe na dadalhin ko sa inyo, mga kapatid, ang pananampalatayang walang kapintasan. Praise the Lord. Alam niyo yung pananampalataya na walang kapintasan, ito ang kailangan ng Panginoon. Babasahin natin ang pananampalatayang walang kapintasan. Ito ang kailangan ng Panginoon. Sabi po sa aklat ng Tesalonica 5:23. Basahin natin. At pakabanalin kayo, lubos ng Diyos din ng kapayapaan, ang iyong espiritu at kaluluwa ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang liwanag, ano? Kaya ang kailangan pala ng Panginoon na pananampalataya, ang pananampalatayang walang kapintasan. Purihin ang Panginoon. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon, ang pananampalatayang walang kapintasan. Alam nyo, sa ating panahon, maraming naglilingkod sa Diyos. Maraming nagbabasa ng Biblia. At maraming umaangkin na sila ay nasa tunay na pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Okay na? Okay. Kaya sa ating panahon, maraming umaangkin, kami nasa tunay na pananampalataya. Pero alam nyo, pag ang isang mananampalataya ay lumalakad sa laman, walang kabuluhan yan. Useless ang kanyang paglilingkod. Sa lupa pa lang, mapupulaan, mapipintasan ang pananampalataya mo. Dahil hindi ka lumalakad sa pananampalataya. Kaya si Pablo, si Apostol Pablo, ang pagpapahayag at pag-aangkin ni Pablo, kami ay nagsisilakad sa pananampalataya. Kaya ang mga mananampalataya, mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay dapat lumakad sa pananampalataya. Pero pag ang isang tao na ay hindi lumalakad sa pananampalataya, iba ang kanyang lalakaran. At ang sabi, mga kapatid, laman ang lalakaran ng isang tao. Pag ang tao ay lumakad sa laman, sabi ay mag-aani ng kamatayan. Pero sa tunay na pananampalataya, mga kapatid, ang unang inaasahan dito ng Diyos ang pananampalatayang walang kapintasan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ingatan nyo ang iyong sarili. Ang iyong katawan, ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa. Kaya ano ang tunay na pananampalataya? Maingat ka sa sarili mo.